Alright, nandito tayo ngayon sa Mitsubishi Commonwealth sa Peak Motors, pare. Nagpa-appointment tayo for our third PMS ng ating Montero Sport. So alam ko sa mga nagsusubaybay sa atin, marami nag-aabang nito. So this is the third PMS and meron pang mga free to. So papakita natin kung magkano aabutin para ma-share natin sa inyo mga kasama natin sa Montero community. Yan. Alright. Sige, punta muna tayo doon. Papakita natin tong schedule natin tsaka yung booklet para maasikaso na kagad tayo. Dalawa yung bay nila. So, tingin ko maasikaso naman tayo kagad. Konti lang yung nakapili. Ito yung kanilang service reception area. Yes natin. Yes. Number 26 tayo. Sige. Okay. Inspect natin. Sige. May mga issues natin ako. Sige. Sir, good afternoon. Hey, good afternoon. Good afternoon po. Pangalan mo? Leon, sir. Leon. Si Leon. Kasama natin si Hello. Leon. Check ko na, sir. Sige. Yung documents issue lang po. Note ko lang, sir, yung mga nakikita kong items natin. Okay, sige. Documents issue. Din yung card mo, no? Check ko lang, sir, work natin. So basically, sir, hindi masyadong gamit yung sakay natin, no? Hindi So naman. magto 2 years na po siya sa January 2027. I mean, 2027. Tama ba? 2027. Oo. So, yan. Bira lang gamitin to. Pag pumapasok lang, twice a week lang ako pumapasok. Eto, sir. Oo. Okay naman. Ah. Okay naman. Aircon drawer natin, sir. Check ko lang, ha. Wala namang hila sa akin. Talagang chinecheck muna ng maigi. Gas-gas tayo, sir, ha? Yan. Meron yan. Meron na talaga yan. Note lang po natin. Oo. Saan may gas-gas na, sir, ha? Taba. Okay. Note ko lang dito, sir. Dilugan lang din natin. Kita mo pa yon? No, sir. Meron Kailangan nga. kasi talaga. Oo. Ako hindi ko nakita eh. Sir, nag-atter po, sir, ha? Nag-atter po. Oo. Nag-atter Yes. siya. Hmm. So, insert ko lang siya. Sige. Dito talagang syempre i-inspection nila kung yung mga gasgas, kung ano yung mga notable na pwedeng ilagay dun sa form para syempre safety na din natin at saka safety na din nila. Kasi baka mamaya, di ba, magkaroon ng reklamo, bigla, ba't may gasgas to? Di ba? Nung pinasok ko to, wala. Yan. Saka syempre makita niya kung ano yung mga kailangan or pwede nating palitan. If ever. Pero on this age naman, ano pa eh. Ang notable talaga sa kanya, na-notice niya kagad is yung battery. So, mukhang konti na lang magpapalit na tayo ng battery. Papacheck na lang natin. Mahirap din maubusan ng battery, syempre. Yan ba yung washer, ano? Kulang, sir. Coolant? Pressure po. Servo. Palitin na, sir. Mahirap na yung filter, air filter. Cabin filter, meron din yan, di ba? Yes, sir. Check natin mamaya. Oo. So, palitin na yung ating filter sa labas. Yung air filter natin sa engine. Sobrang itim na, sir. Putik na siya, sir. No. Kumbaga, kahit na hindi pa inabot yung mileage, yung age, yung ano, Yung kilometers niya. yung kilometer, kahit na hindi naabot pa yung kilometer sa 20K, Opo. at least yung age kasi nung langis, no? Opo, Talagang wala maano rin eh. sir, opo. Yung parang Parang viscosity. kumbaga meron siya expiration. Yun. Tapos, normal lang naman sa langis natin, sir, magkaroon na siya ng parang discoloration. Ah. Since
yung makina kasi natin is diesel engine po. Oo. So, diesel engine means high compression po. So, mas mabilis umitim yung lungs po natin. Pero, as long as naka-fully synthetic po tayo, yung lubrication niya, saka yung mga tawag ito, additives mula doon sa may fully synthetic natin, which is mga cooling agent, anti-rust agent natin, good thing po siya. Okay. Color Fully lang naman synthetic nagbabalis. talaga. Pwede yung power steering naman natin, sir. Malinaw pa naman. Malinaw pa. Hindi pa siya itim. Ayun. Safe. Power steering. Ito sir, wala na naman. Wiper, okay. Konti na lang po. Sige. Wiper namin natin. Tapos check natin yung brake fluid. Okay pa sir, naka-level pa siya. So possible, ibig sabihin kapag naka-level pa po, yung brake pads natin makapal pa. Okay. Kapag nag-lumikis na po yung brake pads natin, buwaba na rin yung brake fluid natin. Okay. So minsan kasi yung nila, nagbabawas yung brake fluid nila. Pero doesn't mean nagbabawas. Pinag-a-add lang sila, oo. Add sila na add. So ang tendency, kapag nagpalit ka ng brake pads, pag pinush mo yan, mag-overflow yan. Oo, okay, Kasi okay. yung level niya naka-standard na. Okay. So, ibig sabihin, maayos pa yung brake Nakapal pads. pa yung brake pads po. Okay. Sige. Battery natin later check na. Sige. Yung filter natin sir, fuel filter po. Ito yung fuel filter. Recommended na rin siya palitan since sa age niya. Hindi na tayo magbase sa kilometer intervals natin. Pero hindi na kailangan silipin yan kung kailangan. Sir, kailangan kasi siyang tanggalin lahat to. Okay, okay. So ito kasi buong assembly tatanggalin. Ah, Ito sa mga diesel engine ko sir ha. Ganun siya. Pero sa mga gasoline engine po, yung filter niya nandun na mismo sa may gas tank. okay. Floater naman tawag ko. Sige, 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 sige. Sir, recommend ako ng detailing ha, medyo madumi na rin po siya. Ah, Pag nagpalit tayo ng air filter, hindi agad mabaraan yung air filter natin. okay, Kasi sige. syempre yung hangin yan, dito na pumapasok siya. Sige, sige, pag-usapan natin sa loob yan. After silipin lahat, negosasyon naman, titignan natin kung ano yung mga re-recommenda niya at kung magkano yung aabutin. So, sir, kung nakapag-perform na tayo last time ng, sa labas, ng alignment or balance. Oo, nakapagpa, ano. So, explain ko lang sir gagawin natin ha. So, for today sir, perform po tayo ng 20,000 km PMS po. Yung po ang labor natin kay check-up and yung mga basic parts po natin. So, change oil po tayo. So, 8 liters ng fully synthetic oil. 820 per liter. Unfortunately po, nagtaas na Nagtaas na nga, oo. And then, syempre, flashing, pang-flashing oil natin para fully drain po siya. And then, yung mga free parts natin, same pa ng previous PMS po. And then, brake cleaner sandpaper is panlin sa mga preno po. And then, air filter natin, gaya sabi ko sir, libre po siya. Fuel filter, libre din po. And then, yung cabin filter na po natin, check mo yan natin bago natin recommend yan. So, Okay. 1 for 50 para lang makita mo yung pricing niya. Okay. And then dito sir, hindi ko na nilahat yung presyo dito. Ang in-include ko lang is yung detailing natin, which is yung engine wash, cleans ng makina po natin. So if ever sir, disregard mo itong mga prices dito, 730 lang ang naka-include. Which is ito siyang shop. Okay. So 10,690 po lahat ang total. Okay. Ay, itong ano kasi, itong detailing, may papagawa kasi ako eh. So sa labas ko siya Sige sir, papagawa. wala problema. Oo. Recommendation mo. Ay sir, 9960 po. Okay, so after ng assessment and konting mga negotiations, well, ano lang naman, meron ka naman kasi mga optional dun eh. So, pinatanggal ko lang yung engine wash pala, yung gusto nilang engine detail, yung na-recommend na optional. So, hindi ko na muna yung pinagawa kasi meron tayong tropa na pinagpapagawaan nun sa labas. Sakto din, papa-wax. So, papasabihin na natin yung engine detail kasi medyo madumi na daw yung engine bay, and syempre pag kakapalit mo lang ng filter, sabi niya na maaaring maka-contribute sa pagdumi ng filter sa engine yung mga pag madumi yung engine bay. So, pero hindi ko muna pinagawa, papagawa natin yung susunod. And it's going to take mga 2 to 3 hours daw. So, time check natin is 12:43. So, matatapos tayo around 2 or 3 na tayo matatapos dito. Saglit lang naman yun. So, I think chill out lang muna tayo dito sa sa lounge nila. May libre namang kape, may libre mga biskuit. Tapos meron ding movie na nagpo-play. O kaya later we can go outside, meron namang malapit na kainan. So balik tayo mamaya pagkatapos na so that I can provide you more details on kung magkano ba inabot talaga. May nakita na kayo kanina pero syempre papakita natin or i-explain pa natin ng maayos. Let's go. Ayan, nakapwesto na si Nando. Si Ibo parang gusto pang sumakay kagad. Sisimulan pa lang. So, yan. Nasalang na sa kanyang pangatlong PMS. Si Nando.
Okay, so tapos na tayo magpa-PMS. So, yung mga nabanggit kanina na mga recommendation, yung mga binigay sa atin na mga pointers, kinonsider natin yung iba doon. However, yun nga, ang pinaka-concern natin kanina lang naman is yung cabin filter, yung para sa aircon, no? So, yung initial na estimate na binigay sa atin is actually around almost 10,000, mga 9,800 yon. However, yung filter dito sa cabin, pwede pa daw linisin. So, hindi pa siya ni-replace. Ang ni-replace lang sa atin is yung engine, yung air filter doon, at saka yung fuel filter. So, pumalo lang siya ng 8,200. Yung ibang mga items such as yung labor, ayun yung pinaka nakatipid din tayo doon kasi 3,000 pala ang labor nila sa isang PMS. Dahil din dun sa extensive na ginawa. So, nakita natin, naglinis tayo ng brakes, ni-rotate yung gulong, tapos, chinek yung battery, okay pa naman, which is kanina nga, nabanggit kanina na parang mahina na. Pero nung chinek, okay pa naman. Nirecommend na lang niya na next PMS na lang daw yung pag-replace ng filter dito sa cabin. So, all in all, okay naman. Tumaas lang siya ng 1,000 sa previous natin, yung 10,000 kilometers, which is 7,097. Yun yung, kung pinapanood mo ngayon to at gusto mong mapanood yung previous natin, yung 10,000 kilometers, ito pala, nandito. Nandito yung kanyang link, kiklik mo lang yan, mapapanood mo na yon. And dun din sa episode na yun, nagpakabit tayo ng bagong busina. So, check that out. Baka magustuhan mo rin yung busina na yun. So, yun. So, satisfied naman so far. Di ba sa iba kasing mga dealership, wala silang mga ganun eh. Again, this is our last coupon. So, tatlo yun eh. Yung una nating PMS, yung 10K, tas ito 20K. So, next natin na PMS, medyo masakit na. Kasi yung coupon na yun actually, yung fuel filter, tsaka yung air filter are free. Pati yung oil filter, free din yun. So, nakatipid tayo doon mga around 6,000 to 7,000. Plus, yung labor. So, medyo sa mga susunod na mga PMS, medyo mas masakit na. Pero, yun nga, buti na lang, nagustuhan ko din talaga yung service ng Peak Motors. So, maraming salamat. Shoutout kay Leon na kasama natin kanina. So, ayan. Ayun yung ating 20,000 or almost 2 years na gamit dito sa Montero natin. And, ito, maganda pa rin yung performance. Wala naman akong, kumbaga, napupuna na hindi maganda. Again, nagpa-change oil tayo with the kilometers or yung odometer natin is, ayan o, sana yun? Makita natin, it's, yan, 13,635. Hindi naman ibig sabihin na pagka 20K, dapat mong hintayin yung 20K. So, kasi yun nga, yung merong age din yung oil, yung viscosity niya nag-iiba. So, nung tinignan niya kanina, parang medyo nagpuputik-putik na after 6 months. Actually, more than 6 months since we last did the PMS. So, yun, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mga kapatid, please consider subscribing to our channel. If you like this kind of videos, meron tayong mga walk-around sa mga bagong sasakyan at kung ano-ano pa. So, please click the subscribe button at kita-kita tayo sa susunod pa mga episode. Ano mga balbon? Tara sa tagumpay.